Commute, A to Z love story titles. Hi Pocoyo, ako nga pala si May, 21 years old at tubong Pangasinan. Isa akong simpleng probinsyana, lumaki sa mga bukid at sanay sa malamig na hangin ng umaga. Pero ngayon, nag-aaral ako sa Maynila, third year college sa isang private school at the same time nag-work ako part-time. Mahirap makisabay sa buhay sa lungsod, lalo na kung laging late sa klase at laging kulang ang baon. Pero tiniis ko lahat hanggang sa isang araw, isang lalaki sa bus ang nagpabago ng biyahe ng buhay ko. Maaga akong sumakay ng bus pa uwi noon, sobrang antok ko, tapos siksikan pa, kaya pumesto ako sa pinakalikod. Maya-maya, may umupo sa tabi ko, matangkad, moreno at mabango. Halatang galing sa gym o kung saan man, wala akong pake. Pero bigla niya akong kinatok. Miss, eto oh. Sabay abot ng tissue. Napakunot noo ako. Bakit? Ngumiti siya. May ano ka sa ilong. Pagtingin ko sa front cam ng phone ko, may kulangot pala ako. Lord, wasakin mo na lang ang mundo ko. Napahiya ako at the same time natawa rin ako sa sarili ko. Sabi ko, nakakahiya naman kuya. Sagot niya, okay lang, cute ka pa rin kahit may souvenir. Doon ako kinilig, sa tissue, sa kulangot, at sa pang-aasar. Pagkababa namin ng bus, sabay pa rin kami ng lakad. Tinanong niya, estudyante ka? Oo, college. Ako naman seaman. Bakasyon ko ngayon 1 buwan lang. Napatingin ako sa kanya. Kaya pala, macho. Saan ka galing? Brazil. Daan muna ako sa'yo bago ako bumalik. Sabay kindat. Nagulat ako pero natatawa rin. Sabi ko, seryoso ka? Depende kung ibibigay mo number mo. Sabi ko, di ako masyado sa FB. Mas gusto ko yung old school. Textmate. At ayun, binigay ko. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Basta may kakaiba sa kanya. Doon nagsimula ang texting naming dalawa. Araw-araw, good morning. Gabi-gabi, good night. Kwentuhan, kulitan, tawagan bago matulog. Naging parte na siya ng routine ko. Sa bawat notification ng text niya, parang automatic akong napapangiti. Anong ulam niyo dyan? Anong quiz mo bukas? Alagaan mo sarili mo. Hindi porket college ka, college din ng puyat mo. Ganon siya kakulit na may halong concern. Lambing na may pasimpleng selos. Kahit hindi pa kami, ramdam ko may laman ng bawat salita niya. Hanggang isang araw, napagdesisyonan naming magkita ulit. Nagkita kami sa MOA, sa may Baywalk. Isang hapon ng weekend. Mahangin, medyo makulimlim. Perfect pang date. Suot ko pa noon yung best dress ko. Hindi revealing, pero sapat para mapatitig siya. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng matagal. Bakit? Tanong ko. Ang hirap mo hanapin, pero ang dali mong mahalin. Sagot niya. Napatingin ako sa dagat, parang gusto kong tumalon sa kilig. Doon niya unang hinawakan ang kamay ko. Hindi pilit, hindi basta. Parang sinasabi niyang, ako ang hahawak nito palagi. May, sabi niya, habang hawak pa rin ang kamay ko. Bakit parang gusto na kitang iuwi sa probinsya niyo? Napatawa ako. Kung hatakin kaya kita sa Pangasinan, gawin kang manok sa bakuran namin. Tawanan kami. Pero habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang mga titig niya. Sa bench kami naupo, habang pinapanood ang mga ilaw ng lampara at mga batang naglalaro sa malayo. Tahimik, hanggang sa marahan siyang nagsalita. Namiss kita. Hindi naman ako nawala, pero gusto ko, nandyan ka palagi. Hindi lang sa text, hindi lang sa call. Gusto kong hawakan ka, mahagkan at maramdaman na totoo ka. Pumihit siya paharap sa akin, hinawi ang buhok ko mula sa mukha ko. Pwede ba kitang mahalin, May? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ako nakasagot agad. Nanginginig ang kamay ko, nangingilid ang luha ko, kasi ang tagal kong hinintay tong moment na to. Tumango ako, dahan-dahan, at doon niya ako hinalikan. Marahan at banayad, hindi mapusok, kundi puno ng galang, respeto at paghanga. Tumayo kami, sabay lakad. Hawak pa rin ang kamay ko habang ako'y nakasandal sa braso niya. Walang plano, walang direksyon, basta gusto lang naming magkasama hanggang napadaan kami sa isang hotel. Tara, pasok tayo. Pagod ka na, di ba? Napatingin ako sa kanya. Wala kang balak? Meron, pero ikaw pa rin ang masusunod. Pumasok kami, tahimik, hindi kagaya ng dati na tawanan agad. Ngayon, para kaming nasa mundo ng aming sariling damdamin. Pagpasok sa kwarto, umupo siya sa kama, hinila ko palapit. Minsan lang ako magbakasyon, minsan lang ako magmahal ng ganito. Lumuhod siya sa harap ko, inabot ang mga kamay ko, hinalikan ang kanang palad ko. Kung sakaling ito na ang huli kong gabi sa Pilipinas, masaya akong ikaw ang kaharap ko. Hindi ko na napigilan, yumuko ako at hinalikan siya, marahan sa labi. Hanggang sa naging tuloy-tuloy, walang halong bugli, puro damdamin. Hinubad niya ang jacket ko.
Hinaplos habang hinahalikan ng balikat ko. Nakahiga na kami sa kama. Pinapanood niya ako hindi bilang katawan, kundi bilang buong pagkatao. Sigurado ka ba? Tanong niya. Ngayong gabi, ikaw lang ang gusto kong maramdaman, sagot ko. At doon nangyari ang una kong gabi bilang babae. Marahan, maingat. Parang sinusulat niya ang pangalan niya sa balat ko gamit ang halik. Bawat pagdampi ng labi niya sa leeg ko, sa dibdib o sa puson ay parang panatang ako lang dapat ang magparamdam nito sa'yo. Hawak niya ang kamay ko habang pinagsasaluhan namin ang sandaling iyon. Puno ng ngulo, halik at mga bulong na mahal kita, ang ganda mo, akin ka lang. At sa bawat ulit ng gabi naming yun, wala akong pinagsisisihan. Kahit hindi pa kami opisyal, alam ko sa gabing yun, ako na ang pinili niya. Lumipas ang 2 linggo, halos araw-araw kaming magkasama. Wala mang formal na tayo, pero sa bawat yakap niya, sa bawat halik, sa bawat bulong ng ingat ka, alam kong ako na ang tahanan niya. Isinasama niya ako sa bahay nila tuwing wala ang mga kapatid niya at wala akong pasok. Niluluto niya ang paborito kong sinigang na baboy kahit hindi siya marunong. Naging active na rin ako sa FB ko kahit ayaw niya. Sabay kaming naliligo minsan habang nagkakantahan ng off-key sa banyo. At tuwing gabi, kami lang, sa kwarto, sa loob ng kotse. Minsan pa nga sa madilim na bahagi ng motel ng CR. Walang hiya, walang arte, walang takot, kundi punong-puno ng pagmamahal at pangakong hindi binigkas pero nararamdaman. Kaya nung sinabi niyang aalis na siya, parang may sumabog sa dibdib ko. Babalik ako, May. Hindi lang para sa bakasyon. Babalik ako para sa'yo. Ikaw na ang gusto kong uwian, hindi na Pilipinas. Yumakap ako ng mahigpit. Pilit kong pinipigilan ng luha ko habang sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko. Pero hindi ko kaya. At tama nga ako. Sa simula, araw-araw pa rin ng chat. May good morning love pa rin. May miss na kita baby. Pero habang lumalalim ang biyahe niya sa barko, unti-unti siyang naging malamig. Minsan, seen lang. Minsan, delayed ang reply ng ilang araw. Nagtanong ako, nagalit, nagtanong ulit. Pero palagi niyang sagot, pagod lang ako baby, huwag kang mag-isip. Kahit pilit kong iniintindi, ramdam kong may bumabago. Hanggang isang araw, habang pauwi ako mula sa trabaho, nakaupo ako sa bus, hawak ang phone at may nagchat. Hi, ikaw ba si May? Kaibigan ako ni Jake. Pasensya na kung dito ako nag-message. Gusto ko lang sana ipaalam ang totoo. Tumigil ang mundo ko sa binasa ko. Si Jake, nahulog sa barko. Habang nag-aayos ng container sa itaas, biglang dumulas ang paa niya. Madulas ang bakal, maulan daw at walang harness. Wala ni isang nakaabot agad sa kanya. Ang katawan niya, lumubog agad sa dagat. Inabot ng mahigit 2 oras bago nahanap. Wala na siyang buhay. Hindi ko alam kung paano ako huminga. Parang pinunit ang puso ko habang buhay. Hindi ako makalakad ng maayos habang bumababa ng bus. Hindi ko na namalayang umiiyak na pala ako habang naglalakad sa kalsada. Yakap-yakap ang sarili. Pinilit kong tawagan ng number niya. Walang sumasagot. Nalaman kong ang bangkay niya ay nasa Davao sa father's side niya. Hindi ko man lang nakita ang huling mukha niya bago inilibing. Hindi ako makapaniwala. Yung taong sinabihan kong ingat ka palagi. Yung taong may pangakong uuwi ako para sa'yo, hindi na babalik. Hindi ko siya naabutan, hindi ko siya nayakap, hindi ko siya nahalikan sa huling pagkakataon, hindi ko siya nasabing mahal pa rin kita. Lumipas ang mga linggo, halos hindi ako makapasok sa klase. Laging puyat, laging pagod, laging umiiyak. Pero isang araw, nakita ko sa drawer ang tissue na inaabot niya noong una kaming nagkita sa bus. Doon ako tuluyang bumagsak at doon ko rin pinilit tumayo. Pinili kong lumaban, pinili kong ipagpatuloy ang buhay kahit masakit. Nag-focus ako sa pag-aaral, naging working student, naglalakad ako mula dorm hanggang campus para maibsan ang konting lungkot ko. Nagbebenta ako ng baked goods sa weekends para may ginagawa ako at hindi ko siya masyadong maalala ang sakit. Nag-aaral ako habang umiiyak, pero pinipilit kong tapusin para sa sarili ko at para kay Jake. Kasi ito ang gusto niya, ang makitang magtagumpay ako. Ngayon, graduate na ako. Hindi madali. Walang araw na hindi ko siya naaalala. Sa bawat bus na sinasakyan ko pa uwi, palagi akong nakatingin sa upuan katabi ko. Iniisip kong, paano kung andun pa rin siya? Nagbibirong may kulangot ako, o aabot ng tissue, o magyayayang mag-date kahit pagod. Wala man siya sa tabi ko, dala-dala ko siya sa puso ko. Yung mga pangarap naming dalawa, ako na lang ang tumupad. Pero sa bawat tagumpay ko, nakalaan yun sa aming dalawa. Hindi na kami nagkaroon ng huling date. Wala kaming last kiss, wala kaming wedding na pinangarap niya.
Pero naniniwala ako na sa tuwing sumasakay ako ng bus at may bakanting upuan sa tabi ko, nandyan siya, nakangiti, tahimik at pinagmamasdan ako. At sa puso kong may sugat, may bahaging kahit kailan hindi kukupas. Minsan, ang kwento ng pag-ibig hindi natatapos sa kami pa rin. Minsan, natatapos ito sa minsan may isang Jake na minahal ko at minahal ako ng higit pa sa sarili ko. Ako si May, taga Pangasinan.